Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, Senate hearing. Nagimbal ang Kamara at Brosas bumigay sa matinding pinakita ni former PRRD. Huli sa akto. Yan mga kababayan, no? Ito nga sa thumbnail natin, mga karibin natin, linagay natin, no? Nagimbal lahat, makabayan, durog kay former PRRD. Yan mga kabayan, dahil hindi lang po itong si Brosas, kung di maging itong si Raul Manuel at itong si Franz Castro ay durog na durog dito kay former President Duterte. At itong si Benny Abante mga kababayan, ito i-share din po natin, no. Itong si Benny Abante, Representative Benny Abante, no. Mukhang mukhang sensitive mga kababayan pagdating po sa mga vloggers. Tinanong niya po yung mga DDS vloggers kung ilang boto ang binigay ninyo dahil siya daw di umano mga kababayan ay libo-libong boto ang ibinigay para kay dating Pangulong Duterte. Bigyan po natin ng reaction niyan. At ito pa, si Brosas nga napahiya dahil sa kabobohan. Ito namang si Raul Manuel mga kababayan, talagang sinisingit, no? Yung strategy nila doon sa kaya Vice President Sara Duterte, no? Ginagamit po nila dito kaya former President Rodrigo Roa Duterte. Ito pong confidential fund. Pilit na sinisingit nitong si Representative Kabataan Representative Raul Manuel. Bigyan po natin ng reaksyon yan mamaya. At eto pa. Si Franz Castro, si Representative Franz Castro, nagmarunong kay former President Duterte. Ang nangyayari tuloy dito, convicted versus attorney, di ba? May convicted po ito si Franz Castro. So mamaya mga kababayan, isa-isahin po natin itong mga makabayan black na ito. At ang huli po nating pag-uusapan at bibigyan ng reaction mga kababayan, itong Duterte Youth Party List, no? Palakpakan natin ito. Dahil rumies back para po kay former PRRD. At ito po dapat ang marinig ng taong bayan. So mamaya mga kababayan, ipaparinig po natin yan. So eto, simulan na po natin dito. Kaya ito, baka uminit ang ulo nyo dito. Ito, Benny Abante to DDS vloggers, ilang boto ba ang binigay nyo? Pakinggan po natin to. Ng mga bashers ng DDS troll, ng DDS vloggers, minumura itong taong ito, sinisira ang aking reputasyon. Ang tanong, bakit? Diba? Bakit ka naman imumurahin kung wala kang ginagawang... Hindi po. Ang tao kasi may tinatawag na mga universal law, no? Yung universal law na magre-react ka, di ba? Ang tawag dito, nakalimutan ko lang mga kabayan, may batas po yan na kung saan kung ano po yung ginawa mo, yun din ang babalik sa'yo. Minumura po ako ng katulad ng inyong pagmumura, Mr. President. Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS vloggers sa inyo? Gusto kong sabihin sa inyo, I can testify on this, na libo-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng anumang pabor sa inyo. So yan mga kabayan, sa Baptist community pala, no? Ang tanong, bumoto ba sila dahil naniniwala sila sa'yo? Or bumoto sila dahil naniniwala sila dito kay former President Duterte? Kasi without you in the Baptist Church, mga kabayan, itong si Benny Abante sinasabi ko without Benny Abante sa Baptist Church, nila yan na yan, boboto pa rin ba itong mga taga-Baptist kay former President Duterte? I think so kasi, di ba, magkaiba kasi. Yan ang sinasabi ko. Magkaiba po ang simbahan at ang gobyerno, ang politika. Kaya hindi mo masasabi na porket naniniwala yung tao sa'yo, yun din ang paniniwala niya sa politika. Di ba?
Dahil naniniwala sa'yo bilang isang leader ng isang relihiyon, pagdating naman po sa gobyerno, sa politika, iba rin naman pong pananaw ng tao. At mga kababayan, mayroon ding mga Baptist nga na hindi bumoto kay former President Duterte at mayroon ding ilan na bumoto. Thus, ito po ang nag-justify na hindi talaga sila bumoto dahil kay Benny Abante. Bumoto sila sa sarili nilang pagdedesisyon yan, no? Kasi karapatan niya ng bawat isang Pilipino. It is a human right. Ang bumoto, ang pumili ng kung sino mang gusto mo. Ngayon, kung inaangkin ni Benny Abante yung boto ng mga Baptist Church members, well, anyway, nasa kanya na yun. Ang gusto ko lang i-point out, mga kabayan, I think so, mas marami po ang bumoto at na-encourage ng mga DDS. Kasi yung DDS talagang politically inclined, no? Walang church dyan. Politically inclined sila. Or tayo, di ba? Tayo dito. I am, di ba? Ano na rin ako Kasi Duterte supporters ako, DDS, di ba? Politically inclined po yung mga pages natin. Kaya masasabi natin na maybe na nakapagdesisyon sila dahil nakikinig sa atin. At walang bahid ng relihiyon, di ba? Pure politics, mga kababayan. Unlike dito kay Benny Abante, no? Kung baga 50-50, may 50% ng politics sa 50% ng religion. So wala tayong diyan, di ba? Wala tayong magagawa. Well, anyway, ano pong masasabi niyo dito kay Benny Abante, okay? At ito na nga, Brosas, talagang Representative Arlene Brosas. Napahiya dahil sa kabubuhan. Ito, pakinggan po natin to. So, I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiya nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes of or no? comment abroad. Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Point of Session order. suspended. Yan lang habang sinasabi natin, mga kababayan. They want to control the game, no? By answering yes or no. Hindi. Sabi nga sa isang comment ng isa nating masugid na tagapanood dito sa ating programa, mga kababayan, no? Sabi niya, itong yes or no na question, na gusto ninyong pasagutin ng yes or no lang yung resource person ninyo, ay pang bobo, di ba? Ginagawa yung bobo yung ninyo Parang dinidiktahan mo na yung resource person ninyo. Dinidiktahan mo lang na yes or no lang, no? Ano sa palagay niyo dito kay Arlene Brosas, mga kababayan? Mas bobo pa siya tingnan ngayon no? Gagawin mong yes or no ang tanong sa dating presidente? Grabe ka. Hindi papayag yan. Attorney yan kailangan mag-explain, to expound, no? Kung ano mang rason ang meron sila. Hindi pwede ang yes or no. Yan, tuloy. Napagalitan, mga kabayan, si Brosas. Para makabawi agad, suspended agad yung yung hearing. Naka talaga, strategy nyo. Well, ano masasabi nyo kay Brosas? Eto pa, another member of Makabayan Block. Si Raul Manuel, mga kababayan, etong sabi ni Pangulong Duterte, huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga You are asking questions as if you are the COA. Yan, mga kababayan
Ito po kasi yan eh. Sabi po ni Raul Manuel, para doon sa peace and order, yun po ang confidential at intelligence fund. Pondo na naman. Walang sawang intelligence fund ito, CIF, no? Gusto po nating ma-confirm lang dahil na po nalaman natin na mayroong talagang reward system at mayroong pinanggagalingan yung pondo para doon sa reward system. Ang sagot naman po ni former PRRD. Eto mga kabayan, huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga I am protecting the interest of the Republic. No? When I dispense confidential funds to the military and the police, do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by the law. I am prohibited from doing it. You are asking question as if you are from the COA. So yan mga kabayan, tama po yung sinasabi ni PRRD kasi, di ba? Nung tinanong po ito i-relate lang natin sa yung nangyari kay Vice President Sara Duterte. Nung tinanong po ni Congressman Marcoleta yung COA doon sa hearing na pwede bang i-disclose din yung ibang mga confidential fund ng mga agencies or department na merong confidential fund. Sabi po ng COA, hindi po pwede yun kasi confidential nga. But then again, mga kabayan, this Raul Manuel, Representative Raul Manuel, no, pinipilit niya na magbigay si former President galing mismo sa bibig ni former President Duterte na confidential fund ang ginamit. Same strategy sa kay Vice President Sara Duterte, dito kay former President Duterte. Naku naman talaga. Isa lang siguro ang scriptwriter nitong si Raul Manuel. Okay? At ito pa mga kababayan, isa pang Makabayan Black member, no, na si Representative Franz Castro. Muntik na, no? Muntik ng maumbag ni former President Duterte. Dahil sa nagmamarunong ito. Eto, pakinggan po natin at panoorin itong video ito. Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte, abogado kayo. Pero alam ko pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao. Ito, hindi tayo hindi tayo makapagpigil na something na tumawa, no, something na mainis dito kaya Franz Castro. Kasi biruin mo, ito convicted na ito si Franz Castro. At yung tinatanong niya po about law, about sabi niya, due process, no? Ang tinatanong niya po about sa due process ay ang dating Pangulong Duterte, no? Attorney, prosecutor, mga kababayan, ang tinatanong niya about due process. Mas magiging katawa-tawa itong si Franz Castro. Kaya ito. Mr. Chair. Huwag ka magbarurong, ma'am. You do not know me from Adam. Basta lang na anong narinig ninyo yung hindi pala si Franz Castro yung muntik ng maumbag, kung si De Lima pala. Si former Justice Secretary Laila De Lima, no? Hindi ko na save yung video mga kabayan, but no, makikita nyo doon sa video yon na nung patapos na, di ba, yung pagsasalita, ay umaksyon si former President Duterte. Siguro ko nanggigigil na rin si former President, no? At sa sobrang sa sobrang tagal lang hearing na yan, talagang tapos ikaw lang ang nag-iisang sagot ng sagot, sila puro tinatanong ng tanong. Dahil po siguro doon ay umaksyon na. Nang uumbagin nito, sayang nga sayang, bakit hindi natuloy? Well, anyway, balik tayo dito kay Franz Castro. Yan, nagmamarunong itong si Franz Castro, mga kababayan, sa isang attorney prosecutor at isang naging mayor, congressman at naging presidente ng ating bansa. And gusto niya pang turuan ng kung ano ang kahalagahan ng due process. Sa palagay mo ba, Franz Castro,
Hindi po alam ni former President Duterte ang due process. Papatawa talaga to si Franz Castro. At ito mga kababayan, ang panonoorin po nating last, ay ito. Duterte Youth Party List rumesbak para kay former PRRD. Ito po kasi dapat yung no? Ito po yung dapat na iparinig sa taong bayan. Ito ang dapat na malaman ng taong bayan. Ito mga kababayan, no, pakinggan natin to. Drixie Cardema, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Hindi lang po Makabayan Black mga kababayan ang pinatamaan dito, maging itong mga chairperson, lahat ng miyembro ng Quad Committee na ito, harap-harapang napahiya. Ito mga kababayan. Good evening po. Just a manifestation. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal na mga Pilipino. Tama. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik. So ito nga po yung sinasabi ko mga kabayan, no? Ito dito sa mga human rights advocate. Doon lang sila nakafocus sa mga kriminal, no? Doon po sila nakafocus doon sa mga gumawa ng hindi mabuti sa kanilang kapwa. Bakit ba? Sila lang ba ang may human rights? Paano yung biktima nila? Gaya nga po ng sinasabi ni Ma'am, di ba? Di ba? Nakakainis talaga itong mga human rights advocates. Lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. So yan mga kabayan, marami pong tinamaan dyan sa Kamara or dyan sa Quadcom hearing na yan. Lalo na yung chairperson nila na si Representative Ace Barbers, no? At itong si Paduano, Representative Paduano mga kababayan, no? Ito, mga sumuporta po ito dito kaya former President Duterte. Ano ngayon ang masasabi ninyo? Dito sinasabi ni Ma'am, natamaan kayo. Dito to kaya sa representative ng Duterte Youth Party List. Anong masasabi nyo ngayon? Siguro kung ako ang nandyan ngayon at ako yung taga-suporta, yung dating Pangulo noong siya pa ang Pangulo, no? Aba, hindi ako makakatingin ng diretso. Ayan. Yan nga pong napansin ko dyan kaya Representative Ace Barbers, no? Hindi po siya makatingin ng diretso kay former President Duterte. Well, anyway. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista, para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista?
And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahaya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga... Grabe mga kababayan, saludo talaga ako dito sa babaeng to, ha. Salute ma'am. Napakatapang, ha. Babae ito mga kababayan, pero napakatapang. Harap-harapang sinasabi diyan sa mga mga kaalyado ng mga kabayan black na kayo talaga, parang sinasabi yung terorista kayo, di ba? Kayo na. mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong mga Pilipino. Tama. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Very well said, ma'am. Diba? Palapakan po natin. Ganito sana, kung ganito sana ang lahat ng kongresista sa ating bansa. Nako, the future will be very, very bright para sa atin. At para doon naman sa mga bad elements of the society, no? Aba, sa umpisa pa lang siguro magtago na kayo pag ganito lahat ng kongresista ng ating bansa. Kasi sila, gagawa talaga sila ng paraan. Okay, tingnan nyo na, sila mismo, sila ang nagbabalik, ang nagsusulong na ibalik ang death penalty sa ating bansa. Para mabawasan naman po ang mga masasamang gawain itong mga hinayutak na ito. Diba? Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Pero ako talagang saludo po ako dito kay mama. Napakatapang talaga. Thank you at nagkaroon po tayo ng ganitong kongresista. Unlike these other men, di ba? Mga dating sundalo, pulis na mga kongresista, no? Wala kayong masabi. Dating katuropan ninyo. Ito si Congressman Acop, di ba? Barbers atap, din ito eh. But I'm not sure. Pero si Acop, siya, galing siya sa Philippine National Police. Anong ginagawa niya? Well, anyway, ano man pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.